Hello. Good morning to everyone. Good day sa lahat. Wherever you are in the world. Good morning sa inyong lahat. At sa ating mga subscriber, good morning din sa mga non-subscribers and would-be subscribers. Salamat sa pagdalo ninyo sa channel na to. At good day sa inyo. Before anything else, I would like to request from you para doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe to kindly like, share, and subscribe this channel and ring that notification bell para naman ma-notify kayo every time na meron tayong bagong broadcast or bagong vlogs. For this morning, for this day, we will be talking about a few topics. Isa nito, itong open declaration ni BP Inday Sara for her run on as president for this coming 2028 elections, presidential elections. So we will be discussing about that. Then we will touch on the impeachment case na ito na naman that crops up bago na namang ginawang kabalastugan ng mga congressman kasi hindi nga umobra yung the first three impeachment cases, so they're trying to formulate a new one. It will make it an express train or a fast break towards the Senate. We will discuss about that, and part of that is also the aftermath of the INC rally. Ano bang mga impressions, anong mga actions na ginawa ng mga kalaban or yung naninira kay Inday Sara, at yung mga other events na nangyari after the rally. Ngayon, slightly we'll be talking about Captain Dado Enrique with regards to the case na sinasampa ni Tory, General Tory sa kanya. So these are the topics that we're going to discuss. We are going to talk about this day. Unang-una, nagpapasalamat ako doon sa mga subscribers na who made their comments on some of my vlogs, some of my broadcasts. Thank you for giving the comments, at I hope you continue to do so. Ngayon, with regards to itong muna nating topic, which is very, I think this is very very important topic dahil for a long time the statement of BP Sara, whenever she will be asked with regards to her plans to run as president on 2028, lagi niyang sinasabi na I will make the decision on the later part of 2027, so last quarter of 2027, or last quarter of 2026. So doon siya mag-decide. But siguro some of her advisors, and I think ito yung pinakamagandang ginawa ni BP Sara para naman ma-alleviate yung mga tuloy-tuloy na paninira sa kanya at ma-counter directly kung ano man ang mga gustong gagawin ng kalaban ng mga detractors ni BP Sara, tulad ng mga leftist at saka yung mga yellows, and then ang kampo ni Tambaluslos is to declare openly her candidacy for as president this coming to 2028. Bakit napaka strategic yung move na yan? Kasi
if you remember, ito yung laging sinasabi nila na dahil nagdeklara daw si former VP Jujumar Binay as president, kaya tuloy-tuloy ang paninira sa kanya. So sinampahan siya ng kaso, graft kasama yung graft ang corruption, kasama yung anak niya si Junjun. So ultimately na-convict na si Junjun doon at hindi na siya pwedeng tumakbo in any government position, in any elected position. Hindi na siya pwedeng tumakbo. And ultimately, talagang nasisiran si Vice President Binay dahil sa mga accusations that were hurled against him. So, within 1 year, talagang bumagsak ang popularity ni VP Binay, ni Vice President Binay noong panahon, dahil nga sa paninira ng mga dilawan mismo na party naman siya. So, kasi ang intention nila patakbuhin nga si Noynoy Aquino, then ito nga yung sunod niyang kandidatura, yung pagtakbo niya laban kay Mar Rojas, then laban kay President Duterte 2016 na elections na hindi rin siya nanalo. Ngayon, kabaliktaran naman dito sa nangyari sa kaso ni VP Inday Sara. Kasi yung hindi niya pagdeklara kaagad openly ng kanyang kandidatura raised doubt doon sa mga supporters, doon sa mga taong gustong siya ang sunod na maging presidente. Nagkaroon ng doubt, baka nga hindi siya tatakbo tulad ng ginawa niya nung last election 2022 na nag-slide down siya to Vice President ni ni Bongbong Marcos. So yung iba baka hindi yan tatakbo, ganun ang nasa isip. Pero ngayon sa pagdeklara niya na openly tatakbo siya as president doon sa Japan, sinabi niya sa interview ng mga supporters niya sa Japan, openly sinabi niya na talagang tatakbo siya as president by 2028. So napaka-strategic niyan dahil everything na gagawin from now on as a start ng kampo ni VP Sara is in preparation for the 2028 elections, presidential elections. Ganon din yung mga supporters, yung DDS, yung ibang mga organizations that are supporting VP Sara and the Iglesia ni Cristo. Alam natin lahat na this time ito na talagang we have all our preparation should be geared towards the success of the candidacy of VP Sara in the 2028 presidential election. So lahat ng mga effort natin ibubuhos natin, ifo-focus natin sa intention na yan. So magiging maganda yung preparation. Not only dahil matagal pa yon, almost 3 years pa, ang mga tao solidly na-organize na for that purpose. At aware na ang lahat na ito ang next na mangyayari. Kasi kung sabihin mo na yung patuloy na propaganda against VP Sara, it's been more than 3 years ang ginawa nila at walang effect. At the more na nagiging mahigpit yung suporta ng mga tao kay VP Sara, at yung nga ang laging sinasabi na VP Sara, tumakbo ka na, mag-decide ka na. So she came up with this decision.
This is very strategic. At kabaliktaran ito sa mga impressions dati na baka siraan ka. Kasi matagal din naman siyang sinisiraan. Everything, sabi pa nga ng iba, lahat na lang binato sa kanya. At parang siyang nagkaroon ng armor, hindi matablan, Teflon siguro, or steel armor na hindi talaga siya matablan ng mga criticism at paninira sa kanya. So malaking yan, malaking pagpalaisipan yan doon sa mga detractors at yung kampo ni Tambaluslos kung paano nila babagsakin si Bibi Sara. Kasi ngayon, lalo na ngayon, umuugat na yung mga supporters na hindi mo na kayang buwalin yan. Sa tagal na panahon na ginawa niyo yan kay Bibi Sara, lalong tumitibay ang mahigpit ang pagsusuporta ng mga tao kay Bibi Sara. So, sa mga sinasabi niyong paninira, lalong na-expose kasi nakaka-counter kung anong mga kritisismo na binato mo sa kanya, nakaka-counter ng kampo ni Bibi Sara at ng mga supporters, mga vloggers na i-explain. With regards nga dyan sa confidential fund, yun ang basis nila dyan sa impeachment. Dapat patuloy tayong mag-explain kasi lumabas doon sa ginawa nilang engineered na survey na sa nalalaman natin na it was financed by an American think tank, Stratbase Adcom. Yun ang nag-finance noon. At siyempre, engineered yung mga questions. Talagang minamanufacture nilang question na para yung in-expect nila na sagot, yun din ang lalabas. True sa question na alam nila na walang choice yung tatanungin mo kung hindi yes, ganon. Kaya lumabas na 61%. Pero it was a deception, a deceiving question. Kasi tinatanong kung gusto nyo may Bibi Sara, yes. Pero hindi nila alam bakit. Tinatanong on the following question kung bakit. Alam ba ninyo ang circumstansya, bakit siya ay na-impeach? No, hindi namin alam. Hindi namin alam yung impeachment. Ang iba, they never heard about impeachment. Hindi nila alam ang mga issues. So how come you come up with a 61% na nag-a-approve ba na ma-impeach si Bibi Sara? On the first place, hindi nila alam kung anong surrounding events or circumstances bakit nagkaroon ng impeachment. At yung iba nga na tinatanong, hindi nga nila alam ang impeachment. So, di ba nakakatawa ang pangyayaring iyon? So, klarong-klaro na gusto lang nila ipalabas na si Bibi Sara ay wala nang suporta sa mga tao, which naging kabaling it was contradicted. Yung results na yun with the rallies by the millions. Ilan lang ang nasurvey nila? 1.2, 1,200, 1,500. Kahit sabihin mong scientific yung pagkagawa mo ng survey, it's still was covered. Talagang tinatakpan siya sa reality na maraming mga tao ang may tiwala kay Bibi Sara. Regardless kung ano yung survey nyo, kung saan kayo nagsusurvey. Kasi itong dumating na mga tao is hindi lang mga member ng Iglesia ni Cristo in different regions of the country. Kasi yung mga umatin yan, hindi lang naman taga Manila. In fact, they were ferried from the provinces. Tsaka yung mga dumating dun sa rally,
They are in different colors, iba-ibang klaseng tao. Galing sa masses, ang iba middle class, ang iba mayayaman. Dumating doon to support BP Sara. Kaya hindi mo masabi na purely Iglesia ni Cristo yun. Kasi ang binigay na figure ng Iglesia ni Cristo is 1.5 million. But ang estimate, the crowd estimate ng mga experts is easily reaches around 2.5 million. So yung 1 million doon, mix of people that are supporting BP Sara. Yan ang klaro. So going back doon sa strategiya na yan, si BP Sara ay nagdeklara na. So anong impact nito doon sa upcoming election? This will make BP Sara prepare dito pa lang sa midterm elections na to. So he can pinpoint or help doon sa mga senators na dapat nandyan before she will take over as president. So ibig sabihin, kailangan may papanalo itong mga PDP senators para yun ang magsusuporta sa kanyang presidential bid by 2028. So napakaganda na mangyari na ngayon pa lang preparahan na ang kanyang posisyon as president presidential candidate by the year 2028. So ngayon pa lang, hindi lang mga senador, but mga congressman, nakapinpoint ka na dyan, ito yung ano natin, tulungan natin, susuportahan natin. At sigurado ako, yung mga congressman na nag-iisip, nawala na. This administration is going down. So why should doon ako magsusuporta? Bakit I will continue to support this administration if I know na si BP Sara will be the next president? Bakit? Didikit pa ako doon. Sa kahuli-hulihan, madamay pa yung position ko. Diba? Kaya yung there will be hindi naman siguro mas hindi naman maramihan na paglipat tulad ng nangyari nung nawala na si natapos na yung regime ni PRRD. In mass naglilipatan ang mga kurakot, mga crooks na congressman to the Lakas Party ni Tambaloslos dahil alam nila na uulan ng pundo at biyaya galing kay Tambaloslos yung mga kinurakot na pera na sa tingin nila at naging totoo na kinabang sila by the billions o by the millions. So yun ang nangyari. So ngayon na naman tayong mga butante, mamamayan, we should be aware kung sino itong mga congressman na to na by that time kung si President si BP Inday Sara ngayon nagdideklara, tingnan natin kung sino itong mga walingding na to nalilipat na naman after they plunder the coffers of the government, ang pera ng taong bayan. So tandaan natin mga pangalan na yan. And siguro kung si BP Inday Sara, I think big possibility, almost 100% na siya ang the next president, siya ang mananalo. So sinosurmise ko na by that time, kung mangyari yan, marami talagang mga congressman that will be filed with cases of plunder and corruption sa ginagawa nila. Kaya nga nabalita na maraming congressman na gusto ng naghahanap ng mga countries where they can doon sila manirahan hanggat matapos ang regime ni BP Sara, yung walang extradition. Kasi alam nila madimanda sila, mahahabol sila ng gobyerno. Kasi tangay-tangay nila yung pera na ninakaw nila galing sa gobyerno. So, naghahanap na sila ng country where they can seek refuge
para doon muna sila habang si VP Sara ang naging presidente. Ngayon pa lang, naghahanap na sila. Kasi alam nila, uusigin sila ni VP Sara. Hindi sila titigilan hanggat hindi sila mapunish, hindi sila makulong sa ginagawa nila. So, ngayon pa lang, alam na nila. So, ito nga, napakagandang strategiya na ginawa ni VP Sara. So, siguro, napag-isip yan ng husto ng camp ni VP Sara na ito na ang dapat gagawin. At doon din sa mga supporters na talagang very close doon kay VP Sara na hindi magdeklara na. So, makita na natin sino yung for VP Sara at ayaw kay VP Sara. So, this time, hindi na sila maging fleeting. Ibig sabihin, palipat-lipat. Kasi wala pang definite na si VP Sara ay tatakbo as president. So, ngayon, ma-identify na natin kung sino-sino yung atin. Sino-sino yung kalaban. So, ganun. Of course, left talagang kalaban niya ni VP Sara dahil nga sa mga ginawa niya against sa mga komunistang yan. So, ito, start na ito. So, tayo na mga supporters, condition na yung isip natin na ito ang dapat natin gagawin. So, as of today, right now, we should start campaigning. We should start defending VP Sara. We should start supporting. In any way we can, gaano man kaliit yan. Yung pagkukumbinsi natin ng mga mahal natin sa buhay, yung mga kamag-anak na hindi pa sumusuporta kay VP Sara, gawin na natin yan ngayon pa lang. And of course, itong mga senatorial candidates na in-endorse ni PRD, we should support them. Walang question about that. Maraming iba nagsasabi, pipiliin daw. Hindi na pipiliin. Kasi kung ano man mangyari, lulusot na yung impeachment na ngayon binabalak na naman ng left. Wala na silang pinsa. Ngayon, i-discuss natin yan later. Kung ano bang gusto nila. So, ganyan ang situation right now with the plans, strategiya na gagamitin ni VP Sara towards the upcoming presidential election by 2028. So maganda, napakaganda ng mangyayari sa panahon na yon. Itong mga panahon na upcoming towards the elections, medyo positive ang mangyayari dahil nga we will be prepared with all necessary things na gagawin para maipanalo natin itong upcoming elections ang mga candidates that will be supported by VP Sara. So, yun na yung with regards to the topic. So, yan ang talk natin with regards to the topic. Then, susunod naman itong impeachment na sa tingin ko parang napapahiya lang itong mga leftist, yung mga komunista sa nangyari. Kasi sampal sa kanila na ganyan ang nangyari, na mayroong declaration ng presidente na sa tingin ko drama lang naman yun, hindi niya sinusuportahan ng impeachment ni VP Sara, where in fact sila ang nagplano niyan. But the things have gone that way na parang pinanindigan na niya. Sinabi ni Versamin na hindi daw nag-change ang posisyon ni PBBM with regards to the impeachment of VP Sara, na hindi talaga siya sumangayon. Naipit na lang siya, kaya tinuloy na lang niya. Wala daw pagkakaiba. Bakit nabigay pa siya ng statement kung walang pagkakaiba? Para lang ma-prop up yung sarili niya with regards to that decision with that matter na hindi na ituloy yung impeachment case ni VP Sara.
So, ngayon, ang nangyari, gulong-gulo yung mga left, yung mga komunista. Yan, kung anong gagawin, kung anong pinagsasabi, ayun, they are planning to have another impeachment case. Kasi yung tatlong impeachment case, kailangan idaan sa Committee of Justice. Kailangan pag-usapan. If they have a new, if they want to expedite or to express the submission of that case, the impeachment case, directly to the tribunal, which is the Senate, no? Kailangan gagawa sila ng bago. So ano na namang kaso ang ilalagay nila? It will be almost the same with the other cases na sinampa na nila. So how come you say na bagong kaso yan, bagong grounds yan for impeachment, kung nandoon na sa tatlong kaso na sinampa nila? Di ba? So gawin lang nila yan para mapirmahan ng lahat ng 103 congressman kung maka-ipon sila ng ganyang karami. By the things are going and have happened already, magkaroon na ng doubt yan yung mga congressman na yan na pipirma dyan. Kahit na meron pang pera na involved dyan. So, mag-iisip yan. Mag-iisip yan sa future nila. Especially na nagdeklara na nga si Pipi Sara ng presidential bid for the 2020 presidential election. Magdadalawang isip na yan kung pipirma. I don't know doon sa mga talagang hardcore na tambalos-los, pipirma siguro yan kung may perang involved talaga. Sigurado naman yan, lahat na kung pipirma yan, binibigyan. Hindi yan basta-basta pipirma kung wala. So, kaya ngayon, baka nga maubos na yung pera ni Tambalos-los kasi they are preparing for the elections through yung mga ayuda nila na inaprubahan ni George Garcia, yung mga AX, AKAP, Tupad, at saka yung MAIF. Doon nila ilagay yung vote buying nila through the SWD kay Rex Gatchalian. So, mag-iisip yan ngayon kung itutuloy ba natin. Worth ba ito na maipasa natin? Is there time? With a few session days na lang naiiwan up to February 7, kaya ba yan pag-usapan? Yun ang mga question na yan. At saka ito, unang ni-raise ni Jesus Cordero, even if ma-terminate na itong Senate, dahil sa elections ma-terminate na, so there will be a new set of senators and a new set of congressmen on the next Congress, sa 20th Congress. So ang sabi nila, because of the quasi-judicial function of the Senate, pwede rin ituloy, i-refile the same complaint or the same impeachment cases against Pipi Sara. Sigurado ba kayo sa interpretation ninyo dyan with regards to the quasi-judicial function of the Senate? At I'm sure kung yan ang gagawin ninyo, there will be a lot of cases that will be filed questioning sa actions na yan in the Supreme Court. Once na ma-file na yan mga question na yan, mga complaints na yan against that declaration na nasa Constitution ng quasi-judicial, it will be questioned. Lalong tatagal yung na yan, impeachment na yan. At hindi yan makomply sa 1-year period na sinasabi ninyo. Sabi nila, it will start on June or July. No? Doon daw, mag-start daw yan pag-take over ng the new Senate. Are you sure na ang mananalo ngayon puro tauhan, puro senator ni BBM? Baka naman wala nang lulusot dyan. Baka na naman magla-landslide naman, mag-inuduro na naman kayo. So everything is fluid right now. Kaya yung mga na lang yan, quasi-judicial mga sinasabi ni Jesus Cordero, at sinabi na naman ng
I think I've heard that from other commentators na may quasi judicial, pero di ka na explain na kung saan o paano, ano ba talaga. Yun ang interpretation nila. Pati si Trillanes nagbibigay ng ganyan. Naniwala naman kayo. Almost 1 year na sinasabi ni Trillanes na malapit na ma-issue yung warrant ni PRRD. Ano nangyari hanggang ngayon? Ay, huwag na kayo maniwala dyan. And Channel 5 is always interviewing this A. Alam na ninyo ano yung sabihin ng A. Alam na ninyo na walang matinong sasagot yan. Ini-interview pa ninyo. So, with regards to yung declaration na isa daw sa mga yung quasi judicial function ng Senate. So, pwede pa rin sila mag-hearing after matapos itong Congress na to. So, it remains to be seen kung ano mangyari. But, I'm sure hindi yan mangyari. You need to file another complaint para kung kaya ninyo para matuloy ang impeachment ni Pizarra. Para sa akin, pasi na yung impeachment case na yan. Kahit anong gagawin niyo yan, tapos na yan. With the way things are going, hindi yan maipasa. At maraming nayayanig doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. The aftermath, maraming mga congressman na parang rude awakening, nagising sila na delikado tayo nito kung patuloy nating kukontrahin si VP Sara. So yun ang nangyari. Yung iba, sabi nila, lalo na si Dilima, walang nangyari yan, optics lang yan. Optics talaga, talagang optics lang. At wala yan kasi meron ng survey. Anong klaseng survey ang binasihan ninyo for the unpopularity of VP Sara? Kahit saan ka magpunta, you make another survey, tingnan natin mga survey ninyo na bumagsak si VP Sara. Okta, alam naman natin ano yung Okta. They are not a legitimate survey company. Ang dati nilang sinusurvey lang ay in regards to the pandemic, yung COVID-19, doon sila nagsimula. Ngayon, nagiging political survey company na sila. I'm sure merong bumabaha na pera dyan para gumawa sila ng mga ganyang survey. So, dapat yan, tanjiri, huwag niyong paniwalaan yan. Ito namang other luma na mga survey companies, WS, of course, kung sinong nag-commission ng survey, paboran nila yan, nagbibigay ng millions yan. So, kaya nga, ang survey hindi ganyan ka-reliable. Saka maraming, kahit nga siguro si VP Sara, hindi yata naniwala sa mga surveys na yan kasi hindi naman talaga yan ang totoong mag-manifest sa totoong pangyayari in an election. Meron lang times na nagkakataon, lalo na yung mga hindi commission service, na mismo ang company na yan ang susurvey na walang nagbabayad. Maniniwala ako. Pero ngayon, the way things are going, kita mo naman yung suporta ng mga tao doon sa rallies. Hindi lang dito sa Metro Manila, sa lahat na mga major cities ng Pilipinas, nangyari yun. Kaya what is that? Sabihin mo bumagsak ang rating ni VP Sara that fast. Nakakatawa naman yan. So klarong-klaro ang pagmaniobra ninyo sa survey na yan. Ngayon, ito nga naging takot nila. May nagsasabi, wala yan, walang effect yan. Anong walang effect? Nagko-comment nga kayo eh. Sila Dilima, daming comments. Si Llamas, hindi rin naman niya ma-deny na ganyan karami ang umatin, na ganyan ang supporter karami. Ano yan ha?
mga buhay na katawan yan, nagpakita, hindi yan numbers lang na ginamit nyo doon sa service ninyo. Hindi natin alam kung totoo yung mga tao na yan, o saan nyo sinusurvey yan. Nakita nyo visually, nandyan, alive, mga live yan, manifestation of support kay VP Sara. Kaya parang roller coaster yan na ngayon nagiging wrecking train na, diretso na yung biyahe papunta doon sa tagumpay na pagiging presidente ni VP Sara, now that nag-decision na siya. So yung impeachment case was affected really by the rallies. So, ganyan ang nangyayari. Ngayon, pipilit nyo yan, gusto nyo magkarally na naman ulit, pipilit ninyo yung threat ninyo na anti-terror violation of the anti-terror bill or law ni VP Sara. Magkaroon na namang massive rally dyan sa Padre Paura. Kung ano na mangyayari sa atin. Ganyan. So, itong mga pangyayaring ito, this will ultimately snowball into a big pause for the presidential bid at VP Sara. Magiging na ito, maging malaking event na ito na hindi na kayang pigilan ng mga detractors at mga left. Kasi yan ang takot nila kung babalik si VP Sara. Magkaroon na naman ng anti-Wilcock na matindi. So ultimately, babagsak sila completely. Baka mabura na sila if VP Sara will become president. Sigurado naman yan. Kaya yun ang ayaw nila mangyari. So sa 2028, by the next elections, baka nga by 2028 wala nang manalo sa kanila baka ngayong 2025 wala nang manalong party list na tatlo na lang party list, yung Gabriela at saka yung kabataan kay Manuel. Kung hindi sila manalo ngayon, di wala na silang representasyon by the next elections. Nandiyan pa yung kinalorin ba doon ka Eric na ipanaw sa bayanan. Kung papasok yan, meron na silang talagang clear na kalaban dyan sa loob. At dito si Pastor Kibuloy, meron din silang party list. So, kung papasok yan, matatabunan sila. At saka itong party list ni Erwin Tulfo, yung na nagdala sa kanya pagiging congressman dyan, baka ultimately kasi unti-unti siyang nabuko, nabuking yung kanilang intensyon, yung ACT-CIS na yan. So kung maraming papasok na mga bagong party list dyan na talagang supporters ni VP Sara, isa pa rin yan na makatulong kay VP Sara at mapalakas ang posisyon ng mga pro-Duterte dyan sa Kongreso. Kung makapasok na sila, kaya sabihin kayang patigilin ni Paduano yan, di ba? Magsasalita yung mga yan. So ganyan ang mangyari. So ngayon, ito naman sa with regards to tackle na natin yung express na impeachment. Gusto nilang gusto nilang pirmahan kagad na nagdadalawang isip naman. Kaya nga, sinong pipirma dyan? So, ipakita nga ninyo kung sino mag-i-endorse na pangalan para mamarkahan na natin kagad. Mamarkahan na natin kung sinong pumirma dyan sa pass break na Bicol Express daw, sabi ni Reginald Velasco na impeachment case. Tingnan natin kung sinong pumirma, sinong unang mag-endorse, para naman ang backlash ng mga tao ay matatamo nila. At siguradong re-electionist yung mga yan, delikado kayo sa distrito ninyo. Ngayon, so tapos na tayo dyan sa topic na yan. Ito naman
case ni Captain Dado Enrique. Si Captain Dado matagal na naman yan nag-propose ng withdrawal of support. Actually, ang una niyang proposal dyan, withdrawal support ng mga presidente. Gumawa nga siya ng parang later na pinirmahan ng maraming tao. Sina General Macanas noon, before na nagkaroon sila ng sigalot ni General Acorda, si Macanas. Demanda nga yata si Macanas. I don't know kung saan na yung na yun, demanda na yun. Accusations daw niya kay Acorda. Ngayon, noon pa na talaga yan support withdrawal support kay BBM. Ito naman, sigurado ako yan si Tory na yan, nautusan lang yan, hindi yan kikilos kung walang magawa. Alam naman natin ang ugali niyan doon pa lang sa KOJC takeover, di ba? O sa ano ba nangyari doon sa mga pinutas niya na mga flooring doon sa KOJC compound, doon sa simbahan mismo, doon sa yung dormitory ng mga estudyante doon. May nakita ba siya ng mga underground, sa underground ng mga heartbeat na yon? Wala. Kaya nakitang kita na sa totoo naman yung QGC sa utos ni PBBM yun. Aminado naman si PBBM, kailangan magpadala ng maraming pulis doon. Siya mismo nag-utos yan. So ganun ka-traidor si PBBM. Kita mo, may mga picture pa nga siya doon saan ba yung Glory Mountain ba yan? O hindi Glory Mountain, dito mismo sa compound na dito sa central ng KOJC na bumibisita yan sina paulit-ulit na humihingi ng suporta para sa candidacy nila. Ngayon, yun ang binalik. So yung utos na yan na ipitin si Captain Dado, galing yan din sa taas, galing din yan kay PBBM, sigurado ako. Hindi gagalaw yan si Tory, sarili lang niya. Kaya I don't know kung anong narinig ko si Mitran kagabi, palaban din siya. I don't know kung anong masasabi ni Captain Dado dyan. Kung makarating na sa kanya yung summon, o kung sasagutin ba niya yan, o magbantag na lang siya, di ba? So yung FGF, kung millions man kayo, maganda, handa kayo, malay mo, yung nila kay yung position na sinabi nila, hindi commander mataas pa sa commander ni Captain Dado. So yung FGF, by the millions kayo, yun ang declaration ninyo na members. So maganda, handa na kayo, di ba? Hindi natin alam kung anong next na mangyayari. Kasi with regards to the AFP, una nilang sinabi ito galing rin kay Captain Dado na they are waiting for the people to come out. Hanggang ngayon wala naman. Anong nangyari sa army natin? Anong nangyari sa AFP natin? Talagang nahawakan ng liig ng itambaluslos at ni PBBM. I don't know kung anong pinaghahawak. Klarong-klaro by the millions, hindi. Sinabi nga niya 100,000. Pag makita namin na lumabas ang mga tao, talagang lalabasin kami. Pero in fairness naman, ang Iglesia ni Cristo hindi naman nanawagan ng resignation. Kaya yung ibang mga Marcos trolls, mga vlogger ni Marcos, sabi na, presidente pa rin si PBBM after the rally. Hindi naman nag-expose ng resignation ng Iglesia ni Cristo. In fact, unity pa nga ang tagline ng Iglesia ni Cristo. Gusto nila magka-unite. Yung iba tuloy, ang impression, gusto nila magkabalikan si BP Sara at si President Marcos, which is impossible dahil sinabi na ni BP Sara yan. Imposibleng mangyari yan. Kaya huwag na kayong mag-expect. So hindi rin naman yan ang gusto mangyari ng
Iglesia ni Cristo. The way their speakers are talking, even the spokesman, kahit nasabi nila peace, but that's not peace na babayaan lang yung mga gumawa ng kasamaan sa bayan. Kailangan meron day in court na mahatulan sila sa mga ginawa nilang kasalanan. Kaya ito, another test naman sa iglesia kung talagang ituloy yung impeachment, kung if they will take another action. Kasi violative yan doon sa kanilang intention na hindi talaga ituloy yung mga ganyang action such as impeachment. Dahil yun ang dahilan na magkahati-hati ang mga tao sa sinabi nila. Sa totoo din naman, magkahati-hati talaga tayo. At right now, kahit na wala pang impeachment na ipasa, hati talaga ang society natin between good and evil. Alam na natin kung sinong evil, alam na natin kung sinong good. Talagang ano yan, divisive. Na-vlog na natin yan, yung bakit divisive ang society natin ngayon. Ano, we should be divisive? Bakit makipagsama tayo dyan sa mga masamang yan, sa mga walang hiyan na yan na patuloy na kinakamkam ang kaba ng bayan? Bakit susuportahan natin sila? Di ba? Kailangan kung sa simbahan pa, i-ostracize na natin yan, o hindi na natin pansinin yung mga yun, o tuluyan na natin sirain sila. O, dapat ganun. So I don't think na magkaroon ng unity. Rhetoric lang siguro yan, but I'm not referring to the intentions of the Iglesia ni Cristo. They have sincere intentions of uniting the people, but right now, before we will be united, kailangan dadaan tayo sa paghihiwalay kung saan ang mabuti at saan ang hindi mabuti. Siyempre, yung hindi mabuti, lilipulin natin yun. Parang ano yun mga parable sa Biblia na yung mga di ba, there was a time na inutusan ng isang amo yung servant niya na i-weed out yung field, lahat ng mga damo alisin, yung mga mabuting iwanan, ganon, tapos sunugin yung mga walang silbing damo. Parang ganon yun. Hindi ko lang makuha yung definite parable na yun. Parable ni Jesus Christ yun, na sinabi niya sa Bible. Ganon din yun, na dapat mangyari na yun. Klaro-klaro naman kung sinong evil di ba? So if we're talking about unity, imposible mangyari yan. Even BP Sara, sinabi na lang niya, if you're my enemy today, you will be my enemy tomorrow. Hindi yan mag-iiba. So with regards to Captain Dado, wala akong narinig pa na nagsasalita siya. So maybe he's preparing or he's making his decision kung anong next move na gagawin niya. At yung FGF, ano na kayo, you should be prepared. But kasi na decisions yan, decision napaka-delikado na decision kung anong next decision na gagawin ni Captain Dado. Kasi pwede ka ma-outlaw yung organization mo sa move na gagawin mo. Kaya nga yung ginawa ni Torre, pinaplano din nila yun. Pwede ma-outlaw ang FGF kung maging whatever actions na gagawin ninyo. Kahit nasabihin ninyo na pro people kayo, pero by a move na ganyan, kasi hindi naman legitimate talaga yung organization ninyo. Hindi pa, right now, wala pang invasion Doon pa lang yan mag-effect kung may invasion na. But right now, you're just an ordinary civic organization na hindi pwede mag-carry ng arms, of course. So, ganyan ang sitwasyon ngayon. Pero kung marami rin ng FGF, they can mount their protest also.
to protect their leader. I-mount nyo yung protest nyo. You're by the millions. Parang kay OGC yung mangyari niyan kung anong gawin nila kay Cap Dado. Lalabas kayo, magrarally din kayo by the millions millions din kayo magrarally kayo tulad ng ginawa ng Iglesia ni Cristo. So isipin mo kung magsama yan, million din yung members ng FGF, million din yung Iglesia ni Cristo, gaano karami, dagdagan mo pa ng KOGC, game over na yan para sa administration na to. At saka kung magkaroon man ng second protest, hindi na yung peace, hindi na yan, hindi na unity, hosting na, i-host na talaga ang presidente, paalisin na sa posisyon niya through resignation. Paalisin na lang dyan sa Malacanang, bibigyan na lang niya yan kung ganyan karami ang pupunta, hindi lang sa mga provinces, directly na sa Malacanang, dyan sa Mindula kung gusto natin. That will be the ultimate solution kung ganyan ang gusto niyo mangyari. I don't know kung kailan nga kikilos ang natin, military. Hindi naman ako nag-initiate na mangyari yan. Pero marami na tayong leaders. Ayan ang gusto nila mangyari. Especially PRD. Ilang beses na yan sinabi. Ba't hindi reactive ang military? Hindi wala sa kanila yung sa right now yung idealism na totoo. Katulad ng mga previous mga sundalo. Imagine how many kuditas ang ginawa nila. Wala silang supporter from the people. Hindi na nila hinahantay. Talagang lumaban sila, nagkudita sila, 'di ba? Kapanahon na ni Cory. O ngayon, ang dami ng basis, ang dami ng reason na para suportahan yung mga tao. Nandyan pa rin kayo sa barracks niyo. Nagpapahinga. You're protecting your career. Ayaw ninyo na itaya ang inyong posisyon para dyan. So ano kayo? Sana yung pinanindigan ninyo na you're the protector of the people. Maraming tao, mga ordinaryong tao, mga simpleng tao, yun ang reklamo. Wala na ang military natin. Hindi na sila katulad ng mga dati. I don't know. Hindi naman natin masabing hindi sila matapang. Tapang sila, sundalo sila Ang isa lang dyan, yung prinsipyo na pinaghahawakan ng mga militar ngayon. Sorry na lang sa inyong mga brad. Mga generals natin, puro manifesto. Ano mangyari sa manifesto nyo? Pinakinggan ba yung una yung manifesto? Ilang manifesto na ba? Sila General De Leon. Puro ganyan, naging politiko ka na. General wala na sa mga manifesto. Tama rin naman yan na magre-reklamo kayo openly. Pero hanggang dyan lang ba? Yung mga PMA dyan. Diba? Matatapang kayo. Ito si Captain Dado, PMA din yan. Baron pa yan sa class 1983. Sana yung mga mista ni Captain Dado, ano na nangyari? Yung mga scout ranger na tinulungan niya doon sa Ayala, sana. Pero si Charlie, si Charlie, alam niyo sino si Charlie? Nandiyan na sa side ni sinaan niyo. Na kay PBBM na yan. Ganyan ang ikot ng buhay natin. Natin malalaman kung saan tayo pupunta the next time. So, yun ang tanong ko diyan sa military. Sabi nila, lalabas kami. Pag mga tao lumabas na nga, ang mga tao sobrang dami na ng tao, wala pa rin kayong action. So yun ang tanong ngayon, kulang ba kayo sa vitamina, kulang kayo sa tapang, at hindi nyo kayong panindigan ang karapatan ng mga tao. Ang mandato ninyo to protect the people and the Constitution. So yun lang. Ito, di lang galing sa akin to. You go to the streets and ask people. Alam naman nila, walang mangyari yung mga rallies na yan kung ganyan, walang support ang military. Kasi ilang beses ko na diniscuss dito sa vlog yan. The only solution talaga, kung hindi kompleto yung mga component
leading towards the change of regime, yung reklamo ng mga tao, mga hinaing ng mga tao, then yung mga tao mismo, then ang leader, may leader na tayo, ang mga tao may reklamo na, may mga complaints na, yung kahirapan ng mga tao nandyan, pinipresenta, then ang leader, nandyan ang leader, binubugbog na ngayong leader natin, pero lumalaban, hindi nagpatinag, talagang lumalaban. Ang nabugbog yung mga kumakalaban, no? Hindi matitinag yan, no? Ang other component is the military, kasi kayo nga ang mayroong karapatan na lumalabas, na gayway hindi lang ang bandila ng Pilipinas, kung hindi yung mga armas nyo, para makumbinsi ang administrasyon na to na it's time for them to step down. Kayo lang ang makakumbinsi, kasi hindi naman pwede yung mga tao magdala ng armas, it's a rebellion. Ayaw natin mangyari yung ganyan. It will be a bloody rebellion or civil war. Kasi lalaban din yung mga yan ngayon nga lang marami dyan sa general sa military sa nalalagyan. Ako, hindi naman ako nag-a-accuse. Si Browner, ano kaya yan? Ano ang status niya? Ba't patuloy siyang kumakapit yan kay BBM? Diba? Ano kayang reason? Wala tayong accusations, but anong reason ba't nandyan siya? It's not merely your position. Your ideals, galing ka sa PME, di ba? Pinagyayabang ng mga PME na ganyan sila ka owner code nila. O sana ang owner ninyo. Ay, kung ganyan lang, dapat sinusuportahan ng taxes ng tao yung defunct na yung PME na yan. Wala rin mangyari. Hindi rin natin napakinabangan yung mga members yan. Pero nakatulong din sila to prevent insurgency. Pero hanggang dyan lang. Wala rin. Kita mo naman yung product ng PME, si Trillanes, PME yan, yung kulong ng bayan, yung gulo. Si Lacson, questionable din. So bagay, may mga product ng PME tulad ni General Bato, maganda naman yung pinakakita niya sa bayan. So para maiba naman ng pag-iisip ng mga tao sa inyo, dapat naman kayo ng isang proactive action na talagang ipapakita nyo na kayo ay para sa tao, para sa konstitusyon. Gawin na ninyo. It's not too late. Not too late in the day. So, yun lang ang message ko para dyan sa mga DFP na members. Sorry na lang dun sa matitino na nasa lower ranks, wala kayong magagawa. Ganyan naman talaga. Kung anong command sa inyo, susundin lang talaga. So ano na nasa ano na tayo na sitwasyon, kaya umaksyon na kayo. So yun ang mga topics natin for this day. Maraming salamat doon sa mga bagong nag-subscribe at hopefully yung mga those who are not subscribing, you will try to subscribe and try to like also, then share it to this video to your friends para naman ma-inform din sila whatever is happening right now in the political horizon ng ating bansa. So salamat sa patuloy niyong pagdalo dito sa channel na to. This is Justin Talk News PH. At good day sa lahat, kahit saan man kayo. I found out na meron tayong mga subscriber din from the US, and surprisingly meron ding subscribers from India. I don't know, but I tried to get the information kung if they are Filipinos or Indian, but I found out that they are Indian. So maybe this is the offshoot of my other channel which discusses geopolitical issues, and a lot of them are Indian nationals who are listening, who are tuning in or listening to my podcast doon sa other channel natin, doon sa Rumble.
So I hope you will continue listening. Even this is a channel that discusses political issues in the Philippines. And marami rin, there's also a lot of Indian citizens here. Mga kapitbahay ko pa rito, dami dito sa BGC. So, I often meet them in coffee shops and we discuss those issues that mostly kasi ng mga tinatanong nila yung they're not asking about questions about outside. Most of the questions are concerning the Philippines situation, economic situations, because they're interested, because they have businesses here. A lot of Indians are married Filipinas, and they have extended families also who came over from India and having another kind of business, so they're concerned. So they're asking how stable is the government. In fact, some of them are really concerned with what is happening right now. So, kulang kayo, mga kaibigan ko, mga Indian citizens, continue supporting. Actually, we meet in the coffee shop. Starbucks naman tayo lagi nakikita. So, we can talk ito. We can talk longer, discuss a lot of matters. Meron akong na-meet doon na she was part of the team na nag-present ng BrahMos missile ng India. Natatawa ako kasi una namin pinag-usapan regarding sa BrahMos na pumalpak nga, kaya hindi ko alam na isa pala siya sa mga hente ng BrahMos na sumabog daw bago pa mag-launch. Kasi during the Duterte administration we put missiles also, but these missiles are defensive missiles. They are land to ship missiles, yung BrahMos. Kaya nga ay natawa kami dahil kinantsawan siya ng mga kapwa niya Indian. Part pala siya ng technical team na nagbinta ng BrahMos sa Philippine government. So natawa na lang kami kasi he was so defensive, at saka marami naman siyang mga technical. Hindi namin maintindihan ng mga technical terms niya. May point din siya. Bakit? Totoo pala nangyari na mayroong malfunction. So with this, on our next vlog, we will be discussing updated events dito sa Pilipinas. At I hope kung ilan pa lang naman yung nakikinig sa atin outside the Philippines, mostly galing dito. And I hope you will subscribe this channel for more information. At maraming salamat. Good day sa inyong lahat. At see you in my next podcast. Thank you po for coming over.